Hello everyone. So this is the part 3 ng ating discussion about PHP built-in function. So third natin na built-in function is unahin muna natin pala itong checking function kaysa dito sa type conversion kasi mas kailangan natin to checking function. So ito yung mga checking function natin. So let's start. Okay, so first is itong string. So anong ginagawa pala ng checking function? So ito lang naman is yung most on checking lang sila. So usually ang return lang ng checking na to ng function na to is either true or false. Okay, so dito sa string, paggamit tayo ng string is check niya kung string ba yung values na sinecheck niya. So pag string, return niya is 1. Tapos kung hindi naman string, return niya is empty. Okay, so sa PHP ang output ng boolean is 1 pag true, tapos empty naman pag false. Okay, pero pag input naman sa boolean, ang ina-accept niya is true or false mismo na word. Okay, hindi string na true or false, or is ano lang talaga yung ganyan ito. Kunyari boolean, so ang ina-accept niya is ganito or false, not the string. Okay, hindi yung string na ganyan. So ganyan. So first is dito sa string. So meron tayo ditong mga iba-ibang variable, may A, B, C, D, E, F, G. Okay, so iisa-isahin natin ang checking yan. So dito meron sa una is string na hello, tapos dito naman is integer na 0, tapos dito na integer na 32, tapos dito 32 na string true na walang quote, ibig sabihin boolean siya. So dito naman null pero naka double quote, tapos dito naman is empty na string. So pag nira natin tong code, yan. So yung A is true since tama, B is false kasi integer siya, then yung C is false din, yung D is true kasi string na integer, then itong E is false kasi boolean, tapos itong null since siya sa double quote, automatic string siya, then tong empty string is considered as string pa rin, kaya true pa rin siya. Okay, so yun yung gamit ng string. Chine-check niya kung string ba or hindi. Okay, so next natin is yung is float tapos is int. Dalawa to. So first muna is yung is float. So ang ginagawa ng is float is determine if the variable is float or double. So yung float, yung double, same lang din sila. Float or double ang tawag. So dito variable natin, meron tayong float value 3.1459. Then dito meron tayong conditional statement. Chine-check niya gamit yung is float kung yung variable is float ba. So pag float, display tayo ng the variable is a float. Kung false, the variable is not float. Okay, so pag nira natin yung code, ayan, the variable is a float. Okay, so paano pa ginawa natin in-enclose natin sa double quote. Yan. So pag nira natin yan code, the variable is not a float kasi string na siya. Okay, paano naman pag ginawa natin is ganyan. So pag nira natin yung code,
the variable is not a float. So, bakit hindi na float? Kasi nga, integer na siya, whole number na. Okay? Naintindihan? So, next natin, is int. So, ito naman, chine-check niya kung, kung integer whole number ba yung value or hindi. So, first dito, meron tayong variable 42. Whole number siya. Then, may conditional statement tayo. So, kung una, check niya kung float ba. So, kung float is, the variable is a float on display. Then, pag hindi float, punta siya dito sa second condition. Check niya kung is int. So, kung int, display ng echo nitong the variable is integer. Else, kung both sila hindi float or integer, ito naman yung output niya. Okay? So, first, ito yung value natin. Then, pag nirun natin yan, the variable is integer. Kasi nga, whole number siya. Okay? Paano naman kung lagyan natin ng 0.1. Yan. So, pag nirun natin yung code, yan, is i-float naman. So, paano pag in-enclose natin sa double quote? So, pag nirun natin, the variable is not a float or integer. Paano pag yung integer na whole number? Yan. So, pag nirun natin, yan, is not a float or integer. Okay? So, yun. Pag is float, ito lang syntax niya. Is float. Tapos sa loob ng parenthesis is yung variable mismo, yung value. Tapos pag is int, yan. Madali lang tandaan nyo sila. So, yung string, yan, string, is float, is int. So, next natin is yung boolean data type naman. Ito. So, chine-check niya lang kung boolean yung variable natin. Okay? So, dito, sa example natin, meron tayong variable na ang value is true. Pero makita nyo, naka-enclose siya sa double quote. So, ibig sabihin, string siya. Okay? So, expected natin dito, based dito sa code natin, ang expected natin is, ang i-display niya is, the variable is not a boolean. Okay? So, ang chine-check gamit yung is bool. So, pag nila natin, yan, the variable is not a boolean. So, paano pag tinanggal natin? Yan. So, pag nila natin, yan, the variable is a boolean. So, boolean na siya. Okay? Diba nabanggit ko kanina na boolean, ang ina-output ni boolean is pag true is 1, tapos naman pag false is empty. Okay? So, sa output lang yan. Pagdating sa sa pag-input, dito sa pag-assign ng number, hindi siya pwede maging 1 or empty lang. So, dapat true or false siya. Okay? So, kunwari, palitan natin to. Kung yung iba iisipin na true tong value kasi nga, ang output madalas ni true is 1 lang. So, pag chinek nyo yan, not a boolean kasi nga, kung titignan nyo yung code, hindi siya as boolean kasi as integer siya. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng output at assignment ng boolean. So, next natin, example. So, meron tayo dito. Ito. Meron pala nito. Okay. Sige, mamaya na natin to. Mamaya na natin yan. Then, dito muna tayo. Yan. So, dito, yan, kung titingnan nyo, 1, 0, true, false. So, pag in-output natin, gamit yung isbool. So, yan. So, ang A, obviously is false. Kasi nga, integer na yan ang pagkakaintindi ng PHP, integer na to. Si B naman, same. Integer din.
Tapos ang correct one is itong true, CD, since true or false mismo yung naka-assign sa kanya. Okay? So, yun yung sa is bool. So, next natin is yung is numeric naman. Yan. Okay? So, sa is numeric, kung papansin nyo, merong is int na at is numeric. Is float, is int, is numeric. So, ano po yung nagkaiba nila? Okay? So, maintindihan nyo yung pag nakita nyo yung output. So, pag nira natin to, yan, is numeric. Yan, sa output. So, sa A, automatic is numeric since number naman talaga siya. 1. Sa 0, 1 din. True. 32.5. Same din. True. Numeric siya. Either integer or float siya. Basta numeric. Sa D, numeric siya. Okay? Kahit string siya, since yung sa loob natin is number, numeric siya. Sa E, false siya kasi nga boolean to. Then sa F, null. So, ito yung null value. So, false siya. Okay? So, kahit naka-enclose sa sa double quote, consider na as numeric. So, what if itong D is lagyan natin ang D sa dulo, 32D, yan. So, pag nira natin yung code, so yung D is magiging false na. Okay? Since hindi na siya numeric mismo yung value, nahaluan na ng letters. Okay? So, yun yung difference ng numeric. Next natin is yung is array naman. So, ito medyo madali na kasi nga kitang-kita naman sa sa pangalan ng function. So, sa is array, check nyo lang kung array yung variable. So, gaya nito. Yan. So, pag in-output natin, bakit? Sige. So, pag in-output natin to, automatic ang i-display niya. Yan, the variable is an array. Kasi nga, array mismo tong variable. What if, palitan ko ito ng double quote, tapos double quote. Yan. So, pag din-display natin yan, is, yan, variable is an array since string na mismo siya. Okay? Yan yung is array, is check niya kung array ba yung values na nasa loob ng parenthesis. So, another example nito is ito. Yan. So, meron dito, kung mababalikan nyo yung diniscuss natin last time na about sa explode. Pag explode, i-convert niya yung string to array. Okay? So, dito, i-explode niya. So, explode niya gamit yung separate store nating comma to space. So, ang maging expected value ng variable natin is sige, cut muna natin to. So, dito, tanggalin muna natin to. Then, let's say, print R natin yung print R tapos variable. So, pag print R natin yan, ang value niya is 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, dito, may nagkakaroon ng checking. So, kung array ba yung maging variable. So, automatic nakita natin kanina, array na siya. So, automatic pag nira natin yung code, ang display niya is the variable is an array. Okay? Kasi naging array na tong string natin. Ginawa, nag-explode niya muna para maging array. Then, saka nag-check gamit yung is array. Okay? So, yun yung natin gamit ng is array function. So, meron pa tayong isang example natin dito. Ito.
So, yan. Meron tayong mga apat ulit na output. So, pag nira natin, so yung A is false. So, bakit? Kasi, ano siya, string na hello. Okay? Hindi siya array. Yung B is true. Yan. Array. True siya kasi array nga siya. C is array din. Yan. Then, D is false kasi nga kung titingnan nyo, naka-separate lang siya ng comma pero string siya. Okay? So, yun. Next natin is itong is countable. Yan. Is countable. So, ano ba yung is countable? So, ito yung function, chine-check niya kung yung value ba na nasa sa loob ng parenthesis is countable or pwede mabilang. Okay? So, gaya nito, meron tayong array 1, 2, 3, 4, 5 tapos check niya gamit yung is countable. So, pag nira natin, the variable is countable, it has 5 elements. Okay? So, yun. Gamit yung count, 5 elements. So, paano pag pinalitan natin to ng double quote? Yan. So, pag nira natin, the variable is not countable. Bakit? Kasi hindi na rin gagana yung count doon sa variable natin. Kasi nga, string na siya. Okay? So, next example, another example is ito. Yan. Meron tayo another example. Pag nira natin yan, ito. So, first, false siya kasi nga string na hello. B is true kasi array siya. Pwede siya mabilang kung ilan yung laman ng array na to. D, true din. Same. Kaya din mabilang to kung ilan yung laman ng array. D is true din kasi ano na siya, array siya pero iba lang yung pagka-declare. So sa PHP pala may two ways to declare array. So meron ganito, array tas parenthesis, tapos meron namang naka-bracket lang, simple na naka-bracket lang, wala nang nakalagay ditong array. Yeah, so ayan. So yun, countable siya. Okay? The next, irritable. So, matandaan nyo sa ano natin, sa JavaScript, anong ulit yung tinatawag na irritable or yung iteration. So, ibig sabihin nun, yung iteration is yung pwedeng maulit-ulit. Okay? So, pwede siyang paulit-ulit. Ang isa sa pumapasok doon is yung looping. Okay? So, irritable, ibig sabihin pwedeng ma-loop. So, dito, china-check niya kung yung mga variable values is irritable. So, first is yung A, yung B, yung C, or yung D. So, run natin yung code. Yung A is false kasi nga string siya. Okay? Yung B, irritable siya kasi pwede siyang ma-display isa-isa gamit yung for each. Okay? Then, same sa C, pwede din for each. Then, sa D is pwede din for each. Okay? Let's say, palitan natin to integer. Sige. Try natin. Hindi ko pa na-try yung pag-integer eh. Yan. So, pag nira natin yung code, ayun, false pala siya. Okay. So, ang ina-accept niya lang talaga is itong array. Okay. Array values. So, ayan. So, wala na siya, another example nun. So, ito na mismo yun. The next natin is yung is none. So, ano ba yung is none? Chine-check niya, re-return niya kung yung i-return niya na true kung yung chine-check is
hindi number. Pero kung number siya, i-return niya is false. Okay? So dito, kagaya ng in-explain ko kanina na is none yung square root na function natin, pag nag-square root siya ng negative values, ang binabalik niya is none, di ba? Na kung maalala nyo. So dito, ang nireturn nito is yung is none. So check dito kung is none ba yung value ng user input. So ibig sabihin true to. Okay? So ang expected na output natin is user input is not a valid number. Okay? What if palitan natin ng 16? So pag nireturn natin, ang square root ng 16 is 4. Okay? So is none, yung user input ba natin is none, not a number ba? So false siya kasi number siya, kasi 4 yung output nito. So ang automatic na display niya is yung nasa else. So yung user input is a valid number, yung square root is 4. Okay? So medyo nakakalito lang to kung ano yung isipin. So is none is not a number. So pag letter siya or mga symbols or kagaya nito, none nga, ang return niya is true. Pero kung number siya, false. Okay? Yun, lagi yung tandaan. Pag number siya, false siya. Tapos true siya kahit anong data type. Okay? So yun yung is none. 9 pangsyam is yung is null naman. Okay? So is null, ito meron tayo dito mga sample. 0, null na lowercase, null na string, null na uppercases. So pag in-output natin yan. So ang first value natin A is false kasi nga integer siya. Okay. B is true, small lowercase null. C is false kasi nga string na siya. Then yung D is true. So hindi siya insensitive. So kahit uppercase or lowercase siya, okay lang. So basta null, i-return niya is true. Okay? So ano pala yung null ibig sabihin? So yung null is yung parang absence of specific value doon sa variable nyo. So parang pwede nyong manually i-assign yun. Okay? So sa database may ganun din. Pwede nyo set kung null ba yung default value ng data nyo. Okay? So next natin is yung callable. So yung callable, yan. So check niya lang kung itong nasa loob para ng parenthesis is ano siya, variable or function name, ganun. So makikita nyo, chinek niya yung test1 is kung callable ba yon. Since yung test1 natin is i-function na siya, pwede siyang tawagin. Ibig sabihin, expected natin ang output nitong una is true. So test1 is callable 1. Then itong pangalawa, since makita nyo wala yung test2 na function, so automatic false to. So pag nira natin yung code, yan, test1 is callable 1, test2 is callable false. Okay? Paano pag dinagdagan natin dito ng test2? Okay? Ang test2. So pag nilagyan natin test2 yan, pag nirun ulit natin yung code, pares na silang 1. Kasi nga callable na siya. Okay? So, kahit may laman man siya o wala, basta pwede siyang tawagin, magre-return siya ng true. So, what if, hindi ko lang sure kung gumagana dito yung goto. Yung goto na echo
echo high. Yan. Ito, parang goto label to eh. Hindi ko na sure kung gagana siya. So, pag nira natin yung code, okay. Wait lang, sandali. Hindi pala, mali pala yung akin. So, okay, exit tayo dito, exit. Break, tara. Exit. Exit. Hindi pala siya pwede. Talaga may goto. So, kung ilagyan natin goto post to, hindi siya mag-error. So, hindi pala siya pwede sa goto. So, ano lang siya? Dito lang. Ayan. Yan. So, yun. So, dapat callable siya or function siya. Okay? So, next natin is yung iset. Ayan, iset. Iset. So, nire-return niya to kung nakaset yung variable na chine-check niya. Okay? Kung hindi, kung missing yung variable na yon, nire-return niya is false. So, kagaya nito, meron tayong A equals to 0, B is null. So, pag in-output natin yan sila, variable A is set, variable B is not set. Okay? Ang iset pala, ang chine-check niya, kung magre-return siya ng ng false kapag not set or null. Okay? Tapos true kung set. Yan. So, makikita nyo dito, kahit nakaset siya, pero yung value niya is null, kaya nag-return pa rin siya ng false. Okay? Pero pag binura natin to, nira natin yan, same pa din yung output niya. Okay? So, walang pinagkaiba yung hindi na set sa null values. Pag pinalitan natin to ng ng string, so, ang output na niya is nakaset. Kasi string na siya, hindi na siya null. So, yun yung purpose ng iset. So, usually itong iset, ginagamit ito sa form handling, form checking, okay? Kung yung ginagamit to pag gusto mong i-check kung yung user is nag-submit ba ng form, ganon. Kung nag-submit ba siya ng form dun sa back-end, ganon. So, yun yung ginagamit madalas. Okay? So, next natin is yung empty naman. So, yung empty. So, itong empty, na-discuss ko na last time to. Meron tayong may pito tayong hindi ibig sabihin ng empty is pag empty string lang. May kanya-kanyang each data type may kanya-kanya silang equivalent ng empty. Okay? So, kunyari, sa string, consider integer muna tayo. So, itong 0, consider as string, consider as empty. Yung 0.0, consider as empty. Yung string na 0, consider as empty yan. Yung empty string, consider na 0. Null, consider as empty. Yung array, consider as array. Consider as array. Consider as empty pa rin. Then, last is false. Yan. Empty din siya. Okay? So, yan. Pito sila. 0, 0.0, 0 na string, tapos empty string, null, array, false. So, lagi yung tandaan. So, pag gumamit tayo ng empty,
re-return niya lagi pag ganito ang value nyo is true. Okay? So, ang ano pala, 0.0 is hindi na consider as empty. Consider as string na yan. Okay? So, dito sa example natin, yan, meron tayong A 0.0. So, ang output niya, so empty ba yung A variable natin? So, hindi siya empty. So, hindi ito mag-echo. Then, may checking ulit tayo, is set ba yung variable A? So, true. So, ang automatic i-echo niya tong variable A is set. So, pag niralan natin tong program, yan, variable A is set. Okay? Pero pag, 0 lang, so, parehas na papasok dito sa condition, both. Kasi empty siya, tapos at the same time, nakaset siya. So, pag nira natin, yan, dalawa sila magdi-display. Okay? What if, naman? Null. Display natin. So, pag null, empty ba yung null? So, true. So, di-display niya to. Itong nakaset ba or hindi null yung A natin. So, since null, ang output niya is hindi niya i-output to. Okay? Kasi null nga. So, pag ang natin yung code, yun. Yung sa unang statement lang yung i-display niya. Okay? So, yun yung natin sa is empty. So, ayun. Tapos na pala yung sa checking natin. So, yun yung sa checking built-in function natin. Ang next natin sa part 4 natin is yung type conversion naman. Okay? So, doon na tayo, proceed na tayo sa part 4.